Their voices. Hayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuja Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes.
good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ng pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuja Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ang Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag,
may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa Sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Tunghayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuja Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming.
Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing Linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa Sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV.
Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Tunghayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing Linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuja Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing Linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Ang puwersa ng DZRH sa buong Pilipinas. Mula Luzon, Visayas at Mindanao. Lahat ng malalaking balita, maiinit at viral. Hagip ng pinakamalawak na newscast sa buong Pilipinas. Rapido, hataw, balita. Rapido, hataw, balita. Kasama sina Ray Sibayan at Romel Fuertes. Rapido, hataw, balita. Mga malalaking balita, hataw na. Rapido, 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 hataw, balita. Sa atibong headlines, aligasyon ng nagpakilalang dating mga Marines laban kay Pangulong BBM kasinungalingan ayon sa Malacanang. PNP nagdagdag ng puwersa sa EDSA 40, piniyak na walang banta sa seguridad. Ethics complaint laban kay Senador Bato de la Rosa, inihain dahil man sa hindi pagpasok sa trabaho sa Senado. Iba't ibang militanteng grupo nakalusot at sumugod sa EDSA Shrine. Ha? Di ba bawal sa EDSA Shrine? Pangulong BBM huling Marcos na dapat daw sa Malacanang. VP Sara hindi dapat makapasok ayon po sa mga organizer ng trillion peso march. Testimonya ng 18 sa ex-Marines. Pabi umano'y nag-deliver ng mali-malitang pera
ibibigay sa ombudsman ayon kay Atty. Baligod. Isa namang lalaki pinagsasaksak patay sa Borongan, Eastern Samar. At ilang estudyante sugatan sa natumbang lead wall sa Naga City sa paggunita ng 40th anniversary ng EDSA People Power. Rapido, hataw, balita. Inyo po mga lingkod, sina Ray Sibayan. At Romel Fertes. Para sa DCRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Sa ating mga balita, nagmarcha ngayon po ang araw nito ng Miyerkules ang iba't ibang grupo mula sa EDSA Shrine patungo sa People Power Monument bilang paggunita sa ika-4 na pong anibersaryo ng EDSA People Power Revolution noong pong taong 1986. Bit-bit ng mga rallyista ang mga dilaw na bulaklak at mga placard na may panawagang panagutiin ng mga sangkot sa korupsyon sa Pilipinas. Bago ang nasabing kilos protesta, isinagawa muna ang isang wreath-laying ceremony na pinangunahan ng National Historical Commission at ng lokal ng pamahalaan. Kabilang po sa mga dumalo ng mga personalidad sina Akbayan Party List Congressman Chel Jokno, Mamayang Liberal Party List Congresswoman Lela de Lima, Kiko Aquino D, Liberal Party President Erin Tanyada III at dating Ifugao Congressman Teddy Bagilat Jr. Sa kanyang pahayag, iginit po ni Jokno na dapat nang wakasan ang historical revisionism, lalo na talamak ang mga fake news tungkol sa martial law. Mabot na sa halos 15,000 pulis ang idineploy sa Metro Manila para sa EDSA 40 o sa paggunita sa ika-40 anibersaryo ng EDSA People Power Revolution. Ayon kay General Ponce Rogelio Peñones, bagong Director for Operations ng PNP, ang karagdagang deployment ay dahil tumaas din ang inaasahan lalahok sa trillion peso march mula 20,000 ay inaasahang aabot sa 30,000 katao. Hindi man ito na ang lugar na may nakikita silang dagdag banta sa seguridad. Ginawa ng general ang paniniguro ng ng tanungin sa maaring epekto ng timing expose ng 18 nagpakilalang dating security detail ni Zaldico laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Sabi ng general, wala rin silang nakikitang agitation ng mga tao maging sa social media. Samantala naman, maigpit ang seguridad sa paligid ho ng Malacanang. Ngayong buong araw nito kasabay ng komemorasyon ay ika-40 anibersaryo ng EDSA People Power Revolution. Nakadeploy yung mga tauhan ng NCRPO, katuwang ang Bureau of Fire Protection at iba pang force multipliers para tiyakin ang kaayusan at seguridad sa naturang lugar. Ayon po sa otoridad, may ilang grupo na unang naglunsad ng kilos protesta dyan po sa may Plaza Lacson sa may Santa Cruz, Manila bago sila tumulak patungong EDSA People Power Monument para sa kanilang programa. Nakapwesto na rin ng mga pulis mula Mendiola, Ayala Bridge, Arlegui hanggang Nagtahan Bridge para matiyak po ang maayos at mapayapang pagdaraos ng mga aktibidad ngayong araw na ito. Kumpiyansa naman si dating Senador Antonio Trillanes IV na makukonvict ng International Criminal Court si dating Pangulong Digong Duterte sa kasong Crime Against Humanity. Sa panayam ng programang Damdaming Bayan, diretsyan sinabi ng dating mambabatas na bago pa mag-issue ng warrant of arrest ang ICC, matibay at kumpleto na ang natipon na ebidensya laban sa dating presidente. Minalit din ni Trillanes ang kakayahan ni Atty. Nicholas Kaufman na isalba ang kanyang kliyente sa napipinto umanong conviction. Karapatan po ni VP Sara Duterte daw po na hindi sumipot sa gagawing hearing ng House Committee on Justice sa 4 na iniharap na impeachment complaint laban sa kanya. Ayon po kay Batangas Congresswoman Jervil Luistro, chairperson ng komite, iginagalang daw po nila kung hindi dadalo sa pagdinig ang pangalawang Pangulo dahil karapatan niya ito at ipairal lang niya ang waiver. Ito po'y matapos na itakda sa March 2 hanggang 4 ang pagsisimula ng hearing para tukuyin po ang sufficiency in form and sufficiency in substance na mga reklamo laban sa pangalawang Pangulo.
Kumpara sa hearing sa impeachment complaint laban kay Pangulong BBM, dinaya po ni Luis Tro na mas mahaba ang magiging pagdinig sa impeachment complaints laban kay VP Sara. Naniniwala si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na kailangan patatagin ng ASEAN countries ang kanilang supply chains at palakasin ang kalakalan sa loob mismo ng rehiyon. Ayon sa Pangulo, isa sa malagang aral mula sa COVID-19 pandemic ay ang pangailangan na gawing mas matibay ang supply chains, lalo na sa pagitan ng mga kapwa-bansang miyembro ng ASEAN. Sabi pa ng Presidente, tinatayang nasa 23% lamang ng kabuuang kalakalan ng ASEAN ang nagmumula sa intra-trade o kalakalan sa loob ng rehiyon, habang 77% ay mula sa labas ng ASEAN. Kaya naman nagkasundo ang mga miyembrong bansa na unahing palakasin ang ugnayang pangkalakalan sa loob ng ASEAN region. Rapido, hataw, balita. At ngayon po sa rapido ng ating mga report, aligasyon ng nagpakilalang mga dating Marines daw po laban kay Pangulong BBM, tinawag ng Malacanang na kasinungalingan. Report mula kay RH14 Let na si Miss Let. Ganyan inilarawan ng Malacanang ang paglandad ng 18 nagpakilalang dating Marines na nagsabing naghatid umano sila ng maletang pera kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa press briefing, sinabi ni Palace Press Officer Pierre Castro na hindi malinis ang pagkakagawa ng script ng mga ito, kaya halata ang kasinungalingan. Kaya naman ang tanong ng palasyo, sino kaya ang nasa likod nito? Ayon pa kay Castro, dapat ring alamin kung sino ang may-ari ng sasakyang sumundo sa naturang mga individual pagkatapos ng kanilang press conference. Hanggang natin si Yusek Castro. O sino ba yung may-ari ng sasakyan na siyang sumundo sa kanila matapos ang press briefing or press call nila? Kaugnay nito'y tumanggi namang magkomento si dating PNP Chief at may MMDA General Manager Nicolas Torres III sa usapin dahil hindi daw siya sigurado kung kayang panindigan at patunayan ang bagay na ito. Nabanggit ang pangalan ni Torres sa affidavit ng 18 Marines na present umano sa isang meeting sa Bel Air. Pakinggan natin si GM Torres. Alam mo, nakita ko rin yung affidavit na napakarami ng pangalan na involved, no? Allow me please to reserve my comments regarding that matter kasi hindi nga natin alam kung yan ay kaya nilang isubstantiate at tataasan nila ng kamay para sila ay mag-subscribe dyan. Baka mamaya at the end of the day sasabihin joke only yan eh. Diba? So it's really non-issue right now for me because hindi naman akong bida dyan. Ito si Lieutenant Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ethics complaint laban kay Senador Bato de la Rosa inihain dahil sa hindi pagpasok sa trabaho. Balita mula sa Senado RH number 28, Paring Raymond Dadpaas. Paring Raymond. Paring Romel, may naghain na ng reklamo sa Senate Committee on Ethics laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa dahil sa hindi nito pagpasok sa trabaho. Ito ay ang grupo na Huwag Kang Kukurap na kinadibilangan ni dating DOF Undersecretary Cielo Magno. Ayon kay Magno, pagtalikod sa sinumpang tungkulin ng hindi pagpasok sa trabaho ni Senator Bato na umaabot na sa halos 4 na buwan. Katwiran ng grupo, hindi gumagalaw ang committee ni Senator Bato dahil hindi na siya pumapasok. Sabi ni na Magno at Eric Cabahog, dapat ay pareho ang standard na sinusunod sa mga ordinaryong manggagawa sa gobyerno na kapag hindi pumapasok ay walang sweldo at tanggal sa trabaho. Hindi kaya ni Senator Bato na tuloy ang kanyang sweldo at ginagastusan ang kanyang opisina. Narito si dating Yusek Cielo Magno. Nagpunta po tayo dito sa Senado bago pumunta sa EDSA para maghain ng complaint sa Ethics Committee laban kay Senator Bato de la Rosa dahil alam naman po natin naging absent siya mula Nobyembre pa, hindi siya nagpapakita at hindi siya pumapasok. So ang pagtingin po natin dito ay napakalino na pagtalikod sa kanyang responsibilidad bilang senador. Napakadami pong trabaho ng isang senador. Napakarami natin issue na kinakaharap, maraming batas ang pending at siya po ay chair ng maraming committee. At ang mga committees ito ay hindi nakakapag-convene dahil siya ay hindi nagpapakita. Ang gusto po natin ipahayag dito ay yung mga ordinaryong manggagawa. Kapag hindi ka nagpakita sa trabaho, tanggal ka sa trabaho, diba? Same standard, same ethical standard po dapat ay nakikita natin sa mga nahalal natin na opisyal ng bayan, katulad ng isang senador. So yun po ang hiling natin. Ano pong hiling?
Sabi naman ni Senador J.B. Ejercito na siyang chairman ng Senate Committee on Ethics, susundin pa din nila ang uniiral na patakaran na first in, first out. Hindi maaring unahin kay Senator Bato dahil may 5 complaints na nauna nang naihain. Narito naman si Senator J.B. Ejercito. Of course, just like in any proseso, first in, first out. Diba? Hindi mo pwedeng gusto na mauna isa, pwedeng unahin. So, first in, first out. Kung ano yung unang na-file, then we will hear that first. Ang bahagi ng pahayag ni Senador J.B. Ejercito. Ito si RH28, Raymond Advance para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Salamat, Lakay Raymond. Samantala, aligasyon na kumita ang Makabayan Block para suportahan ang impeachment complaint laban kay VP Sara abay inalmahan. Ating alamin sa report ni RH12, Milky Ricunan. Milky. Ray at Romel, desperadong hakbang ang mga pinahakalat sa social media na mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para malihis ang atensyon ng publiko. Buwelta ito ng mga dating miyembro ng Makabayan Block na sina Makabayan co-chairs Franz Castro, Arlene Brosas at Raul Manuel matapos idawit ng kanilang mga pangalan na umunoy nakinabang kapalit ng pagsusulong ng impeachment complaint laban kay VP Sara noong 19th Congress. Ayon sa mga co-chair ng Makabayan Block, timing ang propaganda at itinaon sa confirmation of charges laban kay dating Pangulong Duterte at ang napipintong pagdinig sa impeachment complaints laban kay VP Sara. Obvious na ang target ng black propaganda ay ang Makabayan at iba pang mga mababatas na aktibong nakaisa sa mahiring ng Quadcom noong 19th Congress. Sa press ko na ginanap kahapon sa Club Filipino, lumutang ang 18 dating miyembro ng Philippine Marines at idinawit sina Pangulong Bongbong Marcos, dating House Speaker Martin Romualdez at si resigned Congressman Elizalde Co. Binanggit na ito ang mali-maletang pera na dinadala umano sa bahay ni Romualdez sa Forbes Park at sa Malacanang para umano sa Pangulo na una ng pinabulaanan ng naturang mga opisyal. Ako si Milky Ricunan, nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pangulong Marcos Jr., huling Marcos na dapat sa Malacanang, VP Sara, hindi dapat makapasok sa palasyo ayon sa Trillion Peso March organizers. Report mula kay RH number 15, Giselle Ricafort. Giselle. Surely, nabuwagin na yung political dynasty ngayong ika-4 na pong anibersaryo ng EDSA People Power Revolution. Idiniin ng grupo na si Pangulong Bongbong Marcos na dapat yung pinakahuling Marcos sa Palasyo ng Malacanang at hindi dapat makapasok si VP Sara Duterte doon. Sa kanyang talumpati, binigyang diin ni Kiko Aquino D. ang apo ni na dating Pangulong Corazon Aquino at Senator Benigno Aquino Jr. yung patuloy na kahalagahan ng EDSA ngayon. Walaan niyang puwang yung demokrasya ng bansa sa dinastiya, lalo na sa mga Marcos at Duterte. Sabi pa ni D, hindi lamang isang rally, yung Trillion Peso March rally, kundi pangako na talikuran, yung katiwalian, mga dinastiyang politikal at lahat ng kasamaan ng parehong administrasyon ng mga Marcos. Hindi pa nagsisimula lagayan yung pinaka-programa dito sa White Plains sa Quezon City, pero kumakapal na yung bilang ng ating mga kababayan sa kabila ng mainit na sikat ng araw. Kanina yung paggunita ng EDSA 40 sa People Power Monument, tema niyan yung Trillion Peso March, tayo ang tayo yung people power laban sa korupsyon at dinastiya noon, ngayon at bukas. Sa huling pagtaya ng ating mga kapulisan, mahigit 2,000 ng katao yung dumagsa sa EDSA 40, ngayong EDSA People Power o ngayong ika-4 na pong anibersaryo ng EDSA People Power Revolution. Miss Iyan Giselle. muna yung sitwasyon mula dito sa Quezon City. Ito si Miss Giselle Giselle. Report para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Miss Giselle. Lakay? Yes. Hindi pa nag-start yung programa. Mga anong oras mag-start?
Ang sabi ng mga organizer dito, Lakay Ray, ay 3:00 ngayong hapon magsisimula itong programa ng Tindig Pilipinas noong trillion peso March Movement. Sila lang Lakay Ray, yung nakakuha ng permit sa lokal na pamahalaan ng Quezon City. Bukod yan doon sa grupong bayan na naroroon naman sa bahagi ng EDSA Shrine dito rin sa lungsod na walang permit sa lokal na pamahalaan pero patuloy pa rin doon sa kanilang isinasagawang pagkilos ngayon. Alright, salamat Miss Giselle. Thank you. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Salamat RH15 Giselle Ricafort. Go ahead. Lakay. Iba't ibang militanteng grupo nakalusot at sumugod sa EDSA Shrine, EDSA Ortigas northbound, sarado. Alamin natin ang detalye. Val Gonzalez. Val. Romel Trey. Kung mayroong EDSA People Power Monument, itong grupo ng trillion peso march, yung grupo ng PPM, ay meron namang EDSA Ortigas na tabing-tabi na mismo ng EDSA Shrine. Itong iba't ibang mga militanteng grupo. Hindi na malaman kung gaano marami, Romel Trey. Itong grupong ito na bago mag-2 ngayong hapon nang sila ay tuluyang makarating dito sa bahagi ng EDSA Ortigas, dito mismo sa may EDSA Shrine. At okupado na nila itong buong stretch ng EDSA Ortigas na ito, yung pag-akyat ng itong flyover ng itong Ortigas sa flyover kung galing ka ng Makati hanggang doon sa may pinakakanto itong Ortigas Avenue. Yun na yung okupado nitong napakalaking grupong ito na kinatitilangan na ng halos lahat na ng mga militanteng grupo, maging ng mga grupo ng mga estudyante na kinugkob na itong lugar na ito. Hindi umubra yung pagpapakita kanina pang umaga ng puwersa ng Philippine National Police, ng Eastern Police District, ng National Capital Region Police Office na pinalibutan itong disunidad na ito ng EDSA Ortigas, particular na dito sa may EDSA Shrine, dahil mas maraming bilang na ngayon itong mga militanteng grupo. Kanina ay kausap ko itong si Attorney Aaron Pedrosa, ang Secretary General ng grupong Sanlakas. Ang kanyang binabanggit, kasalanan ito ng Philippine National Police, kasalanan ito ng iba't ibang local government unit ng Quezon City at ng mga local government units dito sa may bahagi ng eastern part ng Metro Manila, particular na itong Mandaluyong at itong Pasig, dahil humihingi daw sila ng permiso. Nabigyan sila ng espasyo dito sa lugar, pero hindi tumalima itong Philippine National Police. Mula doon kasalanan ba nila hindi sila binigyan? Kasalanan pa yung dapat magbibigay ng permit, ayaw nga bigyan ng permit. Kasalanan pa nila. Kasalanan daw nila, sabi ni Atty. Aaron Pedrosa, dahil ang kanilang binabanggit, bigyan sila ng espasyo rito. Hindi raw sila binigyan, kaya hindi na rin daw nila napigil pa yung kanilang mga kasamahan na nanggaling na sa iba't ibang mga lugar mula doon sa bahagi ng EDSA southbound na sakop ng lungsod ng San Juan, ay nagkaroon ng atensyon hanggang sa makarating na dito sa lugar na ito. At sila na ang simbolo ng pagdiriwang ngayon ng EDSA People Power One, dahil sila ang mas mayroong magandang lugar para magsagawa ng kilos protesta, dahil dito mismo sa lugar na ito sa may EDSA Shrine sila nakakuha ng kanilang lugar. Kabilang din doon sa ating nakausap kanina ay itong grupo ng Sanlakas, na ang sabi nitong si Carliotti de Guzman, hindi sila papayag na pawalan ng kahit sino, dahil ang pagdiriwang daw na ito ay para doon sa natamong demokrasya. 40 taon nang nakalilipas, bakit daw sasakyan yung kanilang karapatan? Magkakaroon din, nakikita ko rin na Romel at Ray, na magkakaroon ng problema doon sa grupo ng PPM, itong trillion peso mark, dahil kung hindi magbabago yung original nilang plano ay mula doon sa may EDSA
People Power Monument kung saan sila ngayon nagtitipon-tipon. Mamayang alas 5:30 ng hapon ay maglalakad sila, base dun sa original na plano, maglalakad sila patungo dito sa simbahan, dito sa EDSA Shrine, at isasagawa sana yung isang misa. Pero misa. Paano pa yung mangyayari? Dahil itong lugar na pare na nagawan nila ng paraan para sila pinayagan na magsagawa ng misa rito, makadalo dito sa misa, pero mukhang hindi na mangyayari dahil itong mga nandito na ngayon ay grupo na itong iba't ibang mga militanteng grupo. Dapat may misa para mabasbasan lahat. Oo. Saka, Bal, gaano kadami ang crowd estimate sa area mo dyan? Kanina kausap ko itong si Atty. Aaron Pedrosa, ang Secretary General ng Grupong Sanlakas, ang kanyang binabanggit, Romel. Ang kanilang target ay 20,000. 20,000 yung kanilang binabanggit, pero wala pang estimate na binibigay ngayon. Itong Philippine National Police, particular ng National Capital Region Police Office, kung ilan na itong nandito, pero sa tingin ko mas marami na itong nandito ngayon sa may EDSA Shrine kumpara doon sa bilang ng mga grupo na binigyan ng permit na mag-rally doon sa bahagi ng EDSA People Power Monument, dahil yung pagsisimula ng kanilang pagkilos ng kanilang programa ay mamaya pang alas 3 ng hapon pataas. Yun yung schedule nila. So sa ngayon, itong mga pulis ay wala nang magawa dahil ang pagpasok nitong iba't ibang militanteng grupo dito sa lugar ay kinakantsawan na lamang sila ng pagsigaw ng grupo ng iba't ibang mga militante. Yan ang sitwasyon mula rito sa pinakagitna mismo ng Ortigas, dito sa may EDSA Ortigas, tapat mismo nitong EDSA Shrine. Kasama ko pa rin si Utoy Gadapit Sr. Ako si Val Gonzales, DJ una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Yung ginagawa ng mga pulis nyo sa paligid niyan, tinatawag yan na maximum tolerance. So, kahit ano pang sabihin nyo sa kanila. Basta mayroong maximum tolerance. Yan. Maayos naman yung pagtitipon. So, I think okay naman. Karapatan ng bawat isa yung magsagawa ng kilos. Basta ang wish ko magkaroon ng misa para lahat mabasbasan. At saka panatilihin natin ng law and order. Para walang sakitan. Thank you, Val. Samantala naman sa ating pa rin pong mga balita, meron tayong update mula kay Edniel Parosa. EDSA 40 trillion peso march na tiling payapa ayon sa Philippine National Police. Report mula kay RH52, Edniel Parosa. Edniel. Kung Campo Crame ang tatanungin, Ray at Romel, naratiling payapa ang ika-40 anibersaryo o komemorasyon ng People Power Revolution, partikular dito sa Cava ng EDSA. Sabi ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartatis Jr., generally peaceful at hanggang kanina lamang, manageable pa itong sitwasyon sa EDSA. Sa kabila yan ang tinawag ng PNP na friction points na mabilis din namang naayos anang pulisya. Pero itong assessment na ito, Ray at Romel, ay inilabas bago mangyari itong pagdagsa ng bulto ng mga militante sa panulukan ng EDSA at Ortigas, dyan sa tapat ng EDSA Shrine sa area ni Val Gonzales, pasado alauna ng hapon. Sa pinakauling crowd estimate na inilabas ng Metropolitan Manila Development Authority, nasa 5,000 release na ang nagtitipon sa bahaging ito ng EDSA. 2,000 ay nandoon sa may People Power Monument sa area ng Giselle Ricafort, habang yung natitira ay nandito sa may EDSA Shrine kung nasaan ito si Val Gonzales. Dahil parado ang intersection ng Ortigas, dahilan para tumukod na rin itong daloy ng trapiko hanggang sa southbound direction ng EDSA, partikular dito sa may Cubao area sa Quezon City. Habang dito naman sa area ng Mandaluyong, umaabot na yung buntot ng mga sasakyan sa Ortigas hanggang sa mga in-road ng malapit sa may Green Hills, partikular sa may Bonnie Cerrado Avenue, sakop pa rin ng Quezon City. Bunsod ng epekto na ito sa daloy ng trapiko ay nag-abiso na ng mga alternatibong ruta ang MMDA para sa mga motorista sa mga babagtas ng EDSA northbound direction. Tinakakara na kayo na MMDA sa Pioneer Street, hanapin ang Madison, Reliance at lumusot sa Shaw Boulevard. Para naman sa mga EDSA o nasa EDSA direksyon ng southbound,
maaari na kayong kumanan sa may Boni Serrano Avenue, palabas sa Ortigas Avenue, hanggang sa may Shaw Boulevard area. Para naman dito sa ating mga kababayan na nasa Ortigas section, sa eastbound direction, maaari silang dumaan sa C5 Road, palabas sa Temple Drive, at palabas sa may Katipunan Avenue. Para naman sa mga nasa westbound direction, maaari silang dumaan sa Shaw Boulevard, patungo sa lungsod ng San Juan at lungsod ng Maynila. Sumatotal, 14,900 na tauhan ng PNP ang nakadeploy ngayon sa Metro Manila. Tinatayang aabot sa 30,000 ang magdadagsahan ngayong araw. Dito pa lamang sa People Power Monument. Hindi pa kasama dyan itong estima ng mga militanteng grupo sa bahagi ng EDSA Shrine. Latest mula sa Kapkrame, ako si Edniel Parrosa, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ibang balita naman muna tayo, dive destinations ng Pilipinas, bida sa 2026 Paris Dive Show. Ayon sa Department of Tourism. RH number 4, Miss Karen Oyong. Miss Kay. Yes, kasamang Romel, kasamang Ray, agaw pansin ng mga world-class Philippine dive destinations tulad ng Tubataha Reef sa Natural Park, Bohol, Anilao, Cebu, Puerto Galera, Dumaguete, Ticao Island at Southern Leyte sa paglihok ng bansa sa 2026 Paris Dive Show sa France. Ayon sa Department of Tourism o DOT, nakapag-generate ng higit 80.15 million pesos in sales leads ang Philippine delegation sa naturang event. 43% na mas mataas kumpara sa 56 million pesos na naitala noong nakaraang taon. Ginanap sa Parc de Expositions sa Paris na makailan, nagsilbing key platform ang 2026 Paris Dive Show upang ibigay at mas patatagin pa ang presensya ng dive tourism ng bansa sa European dive market. Bakit DOT tampok sa 90 square meter Philippine Pavilion ang mga immersive underwater photography panels galing sa 12 DOT accredited dive establishments kung saan pinapakita dito ang mayamang marine biodiversity, sustainability initiatives at conservation-driven tourism programs ng bansa. Itinampok rin ang Sago de Bay dive site sa Southern Leyte upang ipakita ang tuloy-tuloy na paglago at pagsulong dito bilang isang sustainable, conservation-oriented at biodiversity-rich dive tourism hub. May kita rin sa Philippine Pavilion ang mga kuha ng International Aquarium Underwater Photographer at four-time Wildlife Photographer of the Year awardee Laurent Ballesta ang mga larawan niya sa Tubataha Reef Natural Park kung saan ang mga ito ay kuha galing sa lalim na 150 meters na dagat. Ang mga kuhang ito ay kasama sa exhibit ni Ballesta na pinagbatang Far from the Sky. Ang kaunang paglahok ng bansa sa Paris Dive Show ay parte ng patuloy na market development at brand positioning strategy ng DOT sa French at European dive markets. Ang 2025 nasungkit naman ng Pilipinas ang ikapitong consecutive title bilang world's leading dive destination ng World Travel Awards o WTA. Ako si RH4 Karen Oyong nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Salamat, Ms. Karen Oyong. Samantala, PNP PIDEA nagsagawa daw po ng press briefing kaugnay ng nasabat na 6.6 billion pesos daw po na halaga ng shabu dyan po sa may Valenzuela. Report mula kay RH23, Edwin Duque. Edwin. Kay Ray, katatapos lang sa briefing dahil matapos na yung ilang araw ng direksyon ng pagkakatapos na isang laboratorio nag-panig shabu dito sa Valenzuela. Nagpatawag ng briefing si Mayor Reza Gatchalian upang pasalamatan ang mga positiva at maliwanagan doon sa na-discovery na laboratorio ng shabu na nagkakalaga ng 6.6 billion. Ay sa alkalde, nakakabahala na niya na ganito na kadami yung mga nati-discovery lalo pat mahigit na 8,000 na pamilya ang nakatira dito sa lungsod ng Valenzuela. Sabi ng alkalde na limitado ang kanilang galaw para i-monitor yung mga building na nagtataasan ng pader at ang mga kaya labis yung at salamat kayo sa IDEA at sa barangay at din sa Philippine National Police sa Northern Police District. Apat ito ay kinasa ng PIDEA at PNP ang third operation sa pagkailan sa isang bodega sa Industrial Park sa barangay Bebe Reales sa lungsod ng Valenzuela kung saan ay tumambat ang bigyong halaga na paggawa ng shabu
na nagkakahalaga ng 6.6 bilyong piso. Samantala, Lakay Ray, kanina lang ay itinanghal na kuha uli ng nabutas naman yung pangatlo, muling nasungkit ng bawang ng lungsod na nabutas. Itong Siloptuda Education Governance wala sa Synergia at foundation na binargahan uli yung kalimang pagkakataon na natanggap ng lungsod na ito ay ang pakilala para sa patuloy kong pagsisikap na mapabuti ang mga resulta ng edukasyon at palakasin pa yung lokal na pamamahala ng edukasyon. Okay. Ay kay Mayor Jan Ritango, ang Siloptud Education Governance ay ginawad sa mga lokal na pamahalaan. Una sa Pilipinas. Thank you. Salamat, Edwin Duque. 14 na individual na sangkot tumano sa tinatawag na sophisticated social engineering scheme. Ano ito? Arestado sa Clark, Freeport, Pampanga. RH number 27, Mr. Noche. Kakas, Mr. Noche. Romel at Lakay Ray, matagumpay na nabuwag ng National Bureau of Investigation na NCR, isang malaking operasyon ng cyber financial scam. Kasunod ang isang highest rate sa kaaresto ng 14 na individual na isang kot sa isang sophisticadong social engineering scheme na ang target ay mga retirado at vulnerable citizens. Sinalakay ng NBI-NCR ang lugar sa bisa ng isang search warrant, seize and examine computer data na inisyo ng Regional Trial Court Branch 132 sa Makati City. Isinilbi ang search warrant at nagsagawa ng on-site digital forensic examination kung saan bumulaga ang electronic evidence sa kabilang ang mga computer device at smartphone. Maraming SIM card na ginagamit umano sa mapandinlang na komunikasyon at alyadong ledger na personal na informasyon ng mga potential biktima. Sabi ng NBI, ang social engineering scheme ng grupo ay kinabibilangan ng personal na data ng bibiktimahin. Patapos sa malinlang sa pag-click sa mga phishing link, ang mga biktima ay pinilit na magdeposito ng malaking halaga ng pera sa isang pekeng platform na kalaunan hindi na ma-access ng biktima ang inilipat na pondo. Dito, naglabas ng mahigpit na babala ang NBI sa publiko na manatiling mapagmatsyag laban sa tumataas na bilang ng mga biktima sa isang investment scheme. Okay. Pinag-iingat rin ng publiko ang sa pag-click ng mga pinapadalang hinalang link. RH27 na si Kakasad DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Don't click the link. Mahirap na, delikado. Samantala naman, mas malaking drainage sa Araneta Avenue sa Santos sa QC. Abay, tapos na raw ho. Ating alamin sa report ni Boy Gonzales. Boy! Lakay, tapos na ang mas pinalaking drainage system sa kaba ng Araneta Avenue sa Quezon City bilang bahagi ng programang Offland Kontrabaha ng pamahalaan. Ayon kay DPW Secretary Vince Tison, ipinagutos si Pangulong Bongbong Marcos Jr. na pabilisin ang konstruksyon ng mga proyektong kontrabaha bago sumapit ang tagulan. Sinabi ni Tison na triple na ang laki ng bagong drainage sa kumpara sa dati upang mas mababilis ang dali ng tubig ulan at mabawasan ang pagbaha sa naturang lugar. Ipinagutos din ang paglalagay ng mga mobile pump habang hindi pa tinatapos ang pumping station sa E. Rodriguez Avenue. Patuloy rin na ang dredging sa paglilinis sa San Juan River upang maiwasan ang pag-apaw ng tubig sa mga kalapit na komunidad. Ito si Boy Gonzales para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you, Boy! Standby mga balita mula po sa mga probinsya Pilipinas. Ang oras 8 minutes bago sumapit ang alas 3. Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng kahit walang Galing-galing mo Smart dishwashing paste ko Pritong ulam na masebo Plato ng kaldero Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko
Ang galing-galing mo, Smart Dishwashing Paste. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa halaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique Maximum Fluoride Protection. Para max alaga, max protektado. ACS. May arte? May budget? Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow. White Rose. White Rose Papaya, wow. White Rose. White Rose Papaya. May glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Now we are unboxing MX3 coffee. Each box has 10 sachets of low-acid and sugar-free coffee. You can have it hot or cold. Bring it with you anytime, anywhere. Shop at Lazada, Shopee, and in leading drugstores nationwide. Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule, tunay, natural at orihinal. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. MBC Milliones. MBC Milliones. Mamimigay na naman kami dito sa MBC ng 1 million pesos! Sa isang malinis na papel, ilagay ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ipasok sa loob ng isang white legal-sized envelope. Kalakip ang alinman sa mga required proof of purchase o POP. At sa labas ng envelope, ilagay ang MBC Milliones 2026, ang POP na ginamit at ang MBC station na iyong sasalihan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa MBC station sa inyong lugar. DZRH, Love Radio, Yes FM, Easy Rock, Aksyon Radio. Pagkakataon na manalo ng hanggang 1 million pesos sa Grand Draw at libo-libo pa in cash prizes sa 10 weekly draws sa mga MBC stations nationwide. Dito sa MBC Milliones 2026. Sali na! MBC Milliones is brought to you by Pride Detergent, Smart Dishwashing, Shield Bath Soap, Unique Toothpaste, White Rose, Charm Fabcon, Star Wax Floor Wax, San Miguel Pale Pilsen. See posters or visit our Facebook page for more details. Promo period is from January 10 to March 27, 2026. DTI Fairtrade Permit Number FTEB 244864, Series of 2025. Drink responsibly. Sinisiguro kong tama ang aking choices. Tamang pagkain, lifestyle, at ang partner ko, MX3 Capsule. Gawa ito sa ISO at GMP certified na planta. Tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. Helps avoid knee joint pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
Kailangan lang na long-term ang pag-inom, 2 capsules araw-araw. MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ng pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. Dapido Hataw Balita. May update po tayo mga kaibigan mula po dyan sa Naga. Ilang estudyante daw po ay sugatan sa natumbang LED wall sa Naga sa pagunita ng ika-4 na pong anibersaryo ng People Power Revolution. Report mula kay RH18, Ruel Saldico. Ruel! Lakay Rian nauwi sa aksidente aga paggunita ng ika-4 na pong anibersaryo ng EDSA People Power Revolution sa Naga City. Matapos sa bagsakan ng lead wall ang ilang dumalo sa programa. Ayon sa paunang ulat, 3 estudyante ang nasugatan na biglang bumigay ang bahagi ng stage set-up habang isinasagawa ang seremonya sa Naga Metropolitan Cathedral. Malapit umano sa entablado ang mga biktima ng mangyari ang insidente. Agad namang responde ang mga otoridad ng mga nakastambay naman na personnel at medical team upang mabigyan ng paunang lunas ang mga sugatan bago sila dinala sa ospital para naman sa karagdagang pagsusuri. Mula dito sa Bicol, ito si RH18 Ruel Saldico, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Isang lalaki ang pinagsasaksak patay sa Borongan, Eastern Samar. Jimmy, angay-angay sa detalye. Jimmy. Isang lalaki na sawi matapos pagsasaksakin dahil sa mainit na pagtatalo sa syudad ng Borongan. Kinilala ng PNP ang biktima si alias Jeff, 18 anyos, binata, residente ng barangay Tabunan, Borongan City. Nakilalang suspect si alias Mike, 25 anyos, residente ng barangay Santa Fe, General MacArthur, Eastern Samar. Nangyari sa din alas 2:45 kanin madaling araw sa barangay Tabunan, Borongan City, Eastern Samar. Sa investigasyon ng PNP, bagong insidente ang suspect kasama mga kaibigan ng inuman nang dumating ang biktima sa boarding house. Nagplano sa pag-inuman naman ang biktima, subalit isa sa mga kaibigan nito tumanggi dahil sa maaga pa ang panahon. Pagkatapos ang biktima at ang mga kasama nagtangkang sumali, makipag-inuman sa suspect. Ang suspect naman umayaw dahil matutulog na. Dito nagkaroon ng mainit pagtatalo. Inutos ng suspect sa kanyang kapatid na babae na caretaker ng boarding house na palayasin ang biktima. Pagkatapos umalis ang biktima, bumalik naman kasama mga kaibigan. Bumalik sa boarding house, nagtangkang buksan ang pinto. Pero pinagsabihan ng caretaker na malis at dito tumanggi ang biktima bago sinuntok
ang caretaker na makita ng suspect na sinuntok ang kanyang kapatid na caretaker, ang kanyang kapatid na babae. Humugot ng patalim ang suspect, pinagsasaksak ang biktima, tinamaan sa iba't ibang bahagi ng katawan at itinakbo sa Eastern Samar Provincial Hospital para malapatan ng kaukulang lunas. At dito idiniktara na dead on arrival ng attending physician. Agad naman nasubok ang suspect sa kapulisan at ang patalim na ginamit sa krimen. Mula dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si R-Star Tito Jimmy Angay-Angay para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you, Jimmy. Rapido, hataw, balita. Salamat do sa mga tumutugpo sa ating balitaan sa Rapido Hataw Balita ngayon pong thank God it's Wednesday. Ngayon nga po'y komemorasyon ng EDSA People Power Revolution. Maraming salamat sa buong pesa ng DZRH News Team. Thank you, Miss Elaine. Yan po mga lingkod, sina Ray Sibayan At Romel Fertas. para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Pilipinas ang oras, alas 3:04. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Ang galing-galing mo, Smart dishwashing paste ko, pritong ulam na masebo, plato o kaldero, tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic, number 1 ko to. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang.